Hello guys, welcome to my vlog. Your vlog? Okay, hello vlog, welcome to my guys. Hi mga langga, samahan niyo po kami sa mga ganap-ganap for today's video. Sa mga bago po pala sa page ko, ako po si Mami Rain, a solo parent to 3 boys whose dad grew a pair of pinks way back 2019. And this is my solo parenting journey. It's really cold. Hello vlogs, welcome to my guys. So papunta po kami ng recognition day ni Aiki that day at hindi po namin kasama si Kael kasi nasa school pa siya. O diba ang pogi ni Aiki? Sino mag-aakalang butas yung pantalon niya? So, funny story, bali nilabhan niya yung school uniforms niya the night before kasi nga gagamitin sa recognition kinabukasan. So, ngayon, hindi namin alam kung kusang nalaglag yung pantalon niya galing sa sampayan o naabot ng dog. Kasi may mga dogs kami sa compound. So, ayun, kinagat ng dog na butas. Inalaman namin mga around lunchtime na, 1 p.m. yung recognition day. Isang set ng school uniforms lang kasi ang meron siya kasi hindi naman namin yun binili. Parang bigay lang ng school, ganun. Tapos, hindi rin naman kasi sila madalas naka-school uniforms. Naka-civilian na sila madalas kapag pumapasok sa school. So, my first thought is ang bumili na lang ng new pants. Kaso gahol na din kasi sa time. Buti na lamang kamo at yung tatay ng kapitbahay ko is itinakbo niya yung pants sa may pinakamalapit na tailoring shop. At ayun, nasulsihan, nagawa naman ng paraan. Actually, hindi na siya ganun kahalata, lalo na nung na-plancha na. It's a good thing na nasa may bandang inner thigh siya. So, hindi talaga siya ganun kakita unless titingnan mo talagang mabuti. Gentle as your children's laughter all around, all around, all around. So, ayun nga, at nakapila na nga sila nung dumating kami sa venue. Dapat kasi before 1, nasa venue na kami. Umalis kami ng bahay, mga before 12 naman, kaso medyo malayo kasi siya, double ride, saka ma-traffic, so ayun. Pero at least hindi naman kami late, considering yung mga kaganapan bago ang pangyayari, charis. So, ayan, si Isaiah, nililibang niya yung sarili niya. Actually, ganyan talaga yung madalas na ginagawa niya kapag bored siya, nagdo-draw siya, nag-animate sa kanyang phone. Now, some of you might be wondering kung bakit sa mall ginanap yung recognition day nila. It is because wala pa kasi silang sariling campus. Pero okay na din, at least naka-aircon. Illegal mural painting and 3D street artwork second place. Illegal mural painting and 3D street artwork Pintahusay second place. Juanan Christopher Rafael M. So, bale, Aiki received 2 awards. Una, para dun sa Iligan Festival of Talents, Pintahusay Competition. And the second one is for the Iligan 3D Street Artwork Competition. Now, I do not know what happened, pero wala daw naka-honor sa section nila. Agoy. Ay, meron pala isa dapat, pero parang hindi daw umabot, may kailangang ipasa. So, hindi umabot sa deadline, so hindi nasama sa honors or something like that. So, ang nangyari, parang si Aiki lang yung may award sa buong section nila. Anyway, for those who do not know, ang strand ni Aiki is TVLIT in preparation for college. By the way, share ko lang, I hate going up on stage. Hindi lang siguro ganun kahalata kasi parang na-overcome nung pagiging stage mommy ko yung social anxiety ko. Yes, I deal with social anxiety. I hate meeting new people. And I hate it when I feel like everyone's attention on me kahit hindi naman talaga because let's admit it, like no one's really paying attention to you. Pero yung thought lang na you're in front of everyone, it's a really big trigger to my social anxiety. But I have been sucking it up because no one's gonna do it but me. Although it was easier and better when their daddy was still here kasi syempre dalawa kaming aakyat ng stage, ganun. But now I have no choice but to do it alone and yeah, every time I do that, talagang may internal battle na nangyayari. Siguro hindi lang siya ganun kahalata because I am a literal stage mom. Like, I remember one time nung sumali si Aiki sa Mr. Palakasan, I really have to go on stage to help him prepare yung mga props para sa talent niya. And it was really funny because someone said, grabe si Ate Rain, literal yun nga stage mom, kinag-bias-bias sa stage. Because no one's gonna do it for Aiki but me. No one's gonna do it for them but me. Even though I am not comfortable doing it, but again, I have no choice because no one's gonna do it for them but me. Anyway, umakyat lang kami saglit para mag-CR break. Saka nagugutom din daw kasi sa Isaiah. Tapos ayun, bumalik din ulit kami sa may atrium. Tapos nung medyo patapos na yung program, lumapit si Aiki kasi nagugutom daw siya, nanghingi ng pera. Tapos ayun, umalis, bumalik, may dalang kettle corn. Tapos ayan, picture-picture lang. Tapos umalis na din kami agad. Actually, ang usapan is susunod si Kael sa mall. Kaso ang tagal niya, kaya ayun at hindi na namin naantay. Kaya ang sabi ko, instead na magantay kami dun sa kanya, kami na lang mismo yung pupunta sa school nila. Aman si Kuwanan di ay.
Anyway, sobrang sakit na ng paa ko dyan kasi hindi naman tayo sanay mag-heels, uy. Agoy! So ayun, duman muna kami ng ATM kasi nga nag-request si Aiki na magmang inasal. So, sakto naman may manginasal sa may malapit sa school nila Kael, kaya doon na lang kami. So ayan nga, sinalubong ako ng reklamo ni Kael, bakit daw hindi namin siya inantay sa mall. He wants to go to the mall daw, yung sabi ko ang tagal niya kasi, may ginagawa pa daw sila, tas parang cleaners pa siya, ganun. So sabi ko nga, di bali, magmamang inasal naman kami. So ayun, medyo naging okay naman kahit paano yung mood niya. So medyo nagkamali pa nga ako ng order nung nasa manginasal na kami, kaya instead of 3 PM to, isa lang pala yung na-punch. Medyo may nangyari lang kasi nung nasa cashier kami, kaya ayun, nawala tuloy sa isip ko. So ayun, at inutusan ko si Aiki na mag-add ng 2 PM to, pero hindi pala only rice yung nabili niya, kaya ayun, at medyo nagre-reklamo pa din si Isaiah. Silang tatlo lang kasi nag-rice that time kasi nagpalabok lang ako, tapos nag-order na lang din ako ng isang halo-halo to share. Tapos ayaw din mag-rice ni Rizel, kaya naghalo-halo na lang din siya. Ang sabi ko nga, manghingi na lang sila ng rice kay Aiki kasi naka-only rice naman si Aiki. Mindset ba? Mindset. Pero parang 2 beses din naman yata nang hingi ng extra rice si Aiki. Kaya medyo nakulangan pa din talaga si Isaiah. Si Kael kasi nakishare dun sa palabo ko, kaya siguro nabusog siya. Awara jud din duha o misag high school na bitaw. Miguel! Huy! Kayo makasapan jud ta diri. Sige, bahala jud mo. O diba, wala gapo yung mga buot maskin mga high school na. Pero kasi 12 pa lang din naman talaga yan si Kael. Sabi ko nga, mag-grade 8 naman din ka next year, no? And he said, yeah, I'm gonna be a 12-year-old grade 8 kid. So, August pa lang kasi siya magti-13. Anyway, thank you, Lord, at nakaraos na naman na isang buong school year. Sunod tuig na pudpuhon, Lord, ha? So, ayun lang. Thank you so much for watching our video. Please do us a favor and hit like, share, and follow. And of course, kita-kits sunod ang mga vlog. Bye-bye!